Bago tayo magsimula ay isang malakas na shoutout sa bagong 2 subscriber ko. Sa nakaraang yugto ng kwento ay kinagat ni Ye Chan ang isang tela upang hindi siya makagawa ng ingay upang hindi magising ang kapatid niyang mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay agad nang sinimula ng sistema ang pagkopya sa speed talent ng asong lobo. Dahil dito ay nakaranas ng sobrang sakit si Ye Chan. Dahil dito ay napaluhod siya at napakalmit sa sahig at buong tapang na tinitiis ang sakit. Napansin ni Ye Chan na may nangyayari sa kanyang paa. At bigla itong nabali. Nakaramdam si Ye Chan ng sobrang sakit ngunit pinigilan niyang sumigaw at baka magising ang kanyang kapatid. Napatingin si Ye Chan sa kanyang paa at nakita niyang nabali ito at dahil dito ay naisip niya na mukhang nabigo ang pagkopya ng speed talent. Dahil dito ay nawalan ng pag-asa si Ye Chan pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Sumapit ang umaga at nagising na si Ye Chan. Nang naalala niya ang nangyari kagabi ay agad siyang napabangon habang hinihingal. Tinignan niya ang kanyang mga kamay at paa at nagtataka kung anong nangyari. Dahil kagabi ay nabali na ang kanyang mga paa. Agad namang tumayo si Ye Chan at sinubukang sumipa. Nagulat siya dahil napakagaan ng kanyang katawan. Agad naman niyang tinignan ang kanyang status window. Naka-display sa status window niya na ang cultivation talent niya ay mid-tier at ang kanyang speed talent ay novice tier. Dahil dito ay napagtanto ni Ye Chan na nagtagumpay ang pagkopya ng speed talent mula sa asong lobo. Agad namang lumabas at pumunta si Ye Chan sa kagubatan malapit sa 5th Academy upang lalo pang masubukan ang bago niyang bilis. Dito ay napakabilis na tumatakbo ng ating bida at dahil sa sobrang bilis ay halos pulang liwanag na lang ang nagawang makuhaan ng larawan ng ating cameraman. Samantala patuloy naman sa pagtakbo si Ye Chan hanggang sa marating niya ang isang bangin. Agad naman siyang tumalo ng walang alinlangan. Tuwang-tuwa si Ye Chan dahil sobrang gaan ng kanyang katawan. Patuloy naman siyang bumulusok pababa hanggang sa bumagsak siya sa pinakaibaba ng bangin. Sa di kalayuan ay may dahon ng puno ang nahulog. Napansin naman ito ni Ye Chan at agad siyang tumakbo para saluhin ang dahon. At dahil nga sa bilis ng ating bida ay bago pa man mahulog ang dahon sa lupa ay nagawang saluhin ito ni Ye Chan at pagkatapos ay agad niyang winasak habang nakangiti. Tumalon si Ye Chan papunta sa isang malaking bato, dito ay naupo siya upang nagme-meditate. Agad namang lumabas ang isang air vortex sa harapan niya. Habang nangyayari ito ay naisip ng bida na ang kanyang taglay na bilis ay kaya nang makipagsabayan sa isang martial warrior ngunit nagkukulang pa rin siya pagdating sa lakas. Naisip din niya na mas maganda kung makakahanap siya ng paraan upang mapabilis ang kanyang cultivation. Bigla naman dumating si Jiang Bao at tinawag si Ye Chan. Sabi ni Jiang Bao, nandito ka lang pala nagsasanay, nagtataka ako dahil hindi kita mahanap sa akademya. Nang makalapit si Jiang Bao ay namangha siya dahil gumanda ang pangangatawan ni Ye Chan at tinanong niya kung nakaabot na ba siya sa antas ng martial apprentice. Agad namang sumang-ayon si Ye Chan. Pagkatapos ay may ibinulong si Jiang Bao sa bida, gusto mo bang mabilis na lumakas tanong niya, sagot namang ng ating bida kung anong paraan naman ba ang alam ni Jiang Bao para lumakas sila. Tanong naman ni Jiang Bao kung nasubukan na ba ni Ye Chan na uminom ng dugo ng halimaw. Hindi ko pa nasubukan, sagot naman ni Ye Chan. Agad namang nagyabang si Jiang Bao at nagsabing kaya mabilis akong lumakas kesa sayo ay dahil uminom ako ng dugo ng isang halimaw. Nagulat naman ang bida dahil ngayon niya lang nalaman na may ganun palang magandang epekto ang pag-inom ng dugo ng isang halimaw. Dagdag pa ng bida na sayang naman kung alam ko lang. Kumuha sana ako ng maraming dugo ng Silver Moon Wolf. Nagsaad naman si Jiang Bao na may paraan daw siya kung paano sila makakakuha ng dugo ng halimaw. Ayon pa kay Jiang Bao na ang Lin High Base Higher Ops ay binuksan ng isang wild zone sa labas ng city upang gamitin sa exam ng 5 pangunahing paaralan. At ang reward sa mga mananalo ay ang dugo ng isang halimaw. Tanong naman ni Ye Chan kung anong level ng wild zone. Ayon kay Jiang Bao na ang malalakas na halimaw ay pinatay na at ang natira lamang ay ang mga mahihinang halimaw. Naging seryoso naman si Ye Chan at sinabing mukhang magandang pagkakataon ito. Agad namang sumang-ayon si Jiang Bao at agad din niyang sinabihan ng ating bida na sumali sa kanilang pangkat upang magkasama silang makakuha ng dugo ng halimaw. Napahawak naman si Ye Chan sa kanyang baba at napaisip habang may nakakatawang ekspresyon sa kanyang muka. Nakita naman ito ni Jiang Bao at sinabing oy anong ibig sabihin ng ekspresyon mo na yan? Sinabi ko sa iyo ang lahat ng dahil para sakin ay kaibigan kita. Ngumiti naman si Ye Chan at humingi ng tawad dahil sa susunod na lang siya sasali sa pangkat niya. Nang papaalis na sila sa kagubatan ay nagpahayag naman ng pagkadismaya si Jiang Bao sa kanyang kaibigan. Dito ay nakalayo na ang bida kay Jiang Bao at agad namang tumakbo si Jiang Bao upang maabutin si Ye Chan. Sa isip naman ng ating bida ay ang pagsali sa ibang pangkat ay magdudulot lamang ng problema dahil ang kakayahan niya ay espesyal. At kapag nadiskubre ito ng iba ay magiging delikado ang buhay niya.
Kaya napagdesisyunan ng ating bida na gawin na lang ito ng mag-isa. Kumpiyansa naman sinabi ni Ye Chan sa isip niya na makakakuha siya ng dugo ng halimaw at mag-breakthrough sa martial artist realm. Lumipas ang isang buwan sa 5th Academy, agad namang pumunta sa kanilang instructor si Ye Chan upang mag-register sa gaganaping exam. Saad naman ng instructor na dahil hindi pa ni Ye Chan na magawang makapasa sa isang pagsubok ay hindi pa siya dapat nag-apply. Naging seryoso naman ng instructor at tinanong niya ang bida kung kanino niya nalaman ng tungkol sa pagsusulit na gaganapin. Tugon naman ni Ye Chan, "Guro, isa na akong martial apprentice at qualified na ako para mag-apply para dito." Napangiti naman ang instructor nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Sabi ng instructor na gusto ko pa sana kitang mabuhay ng matagal ngunit hindi ko inaasahan na nagmamadali ka ng mamatay. Agad namang hinagis ng instructor ang hawak nitong papel sa mukha ni Ye Chan. Nang binasa ni Ye Chan kung ano ito ay isa pala itong life and death contract, saad pa ng instructor ay kung gusto mong sumali ay dapat lagdaan mo ang life and death contract. Ganito pala ito, sabi ni Ye Chan, at dahil natagalan ng ating bida sa pag-iisip ay nagalit na ang instructor at sumigaw. "Kung takot kang mamatay ay umalis ka na at huwag mong sayangin ang oras ko." Dahil gustong lumakas ng ating bida sa pamamagitan ng exam ay agad naman niyang pinirmahan ang life and death contract. Pagkatapos noon ay agad namang lumabas si Ye Chan sa opisina ng instructor at makikita natin na nakangiti ang ating bida habang naglalakad. Sa kabilang banda naman ay naiinis na sabi ng instructor na ang exam na ito ay hindi para sa mga mahihirap na batang gaya ni Ye Chan. Dagdag pa ng instructor na mayabang daw ang ating bida at pagsisisihan daw niya ang pagsali sa exam. Sa sumunod na araw, sa tirahan ng ating bida, dito ay nagising na si Yeyu at agad nang bumangon upang gisingin ang kanyang kapatid. Nang pumunta sa kusina si Yeyu ay nagulat siya dahil nakapagluto na ng agahan ang kanyang kuya. Agad namang napansin ni Yeyu ang isang sulat sa mesa at nang binasa niya ito ay nalaman niyang may sinalihang event ang kanyang kuya. Nag-aalalang tanong naman ni Yeyu sa kanyang isipan kung delikado kaya ang event na ito at sana ay maging ayos lang ang kanyang kuya. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan gaganapin ang exam ay kitang-kita natin ang mga gusaling nawasak dahil sa paglitaw ng mga halimaw sa mundo. Sa di kalayuan ay may mga tao na nakasuot ng kulay pula, asul at violet at isang kalbo na nakaharang sa camera. Sa kabilang sulok naman ay dito nagtipon ang mga mag-aaral ng 5th Academy. Isa na dito ay ang ating bida at ang kaibigan niya na si Jiang Bao. Dito ay nagulat si Ye Chan dahil sa dami ng tao na sumali sa exam. Dagdag pa ni Jiang Bao, oo nga at karamihan ng mga ito ay galing sa 5th Academy. Napansin naman ito ng isang lalaki at mayabang na sinabi, "Ang lakas namang ng loob ng sumali ng mga basura na galing sa basurang school." Sagot naman ng katabi nitong matanda, "Young master, sa exam na ito ay hindi lamang ang mga halimaw ang pwedeng patayin, kundi pati na rin ang ibang mga kalahok. Dagdag pa nito na mas maraming mahihina ay mas maganda." Saad naman ng young master, "Isang karangalan ang mapatay ng mga malalakas gaya ko." Sa kabilang banda naman ay napansin ito ng isang tao sa sulok at agad naman itong sinabi sa kasama niya, "Nakita mo ba siya? Siya si Mo Xiaobei, ang henyo ng First Academy." Ang nagsasalita pala ay si Jiang Bao at dagdag pa nito na, ang Mu family ay may maraming malalakas na hunter at siya ang pinakamalakas sa batang henerasyon ng Mu family. Sabi naman ng ating bida na, galing pala siya sa Mo family kaya pala sobrang yabang niya. Sa sumunod na pangyayari ay may isang tao ang bumunot ng kanyang espada at nagpakawala ito ng malakas na aura sa paligid niya. Agad naman itong pinigilan ng ibang mga mag-aaral ng First Academy. Sabi pa ng isa, "Sino ka at ang lakas naman ng loob mong ilabas ang espada mo sa harapan ng First Academy?" Nagpatuloy naman ang lalaki sa paglalakad at napansin naman ito ni Mo Xiaobei at ng matandang kasama nito. Huminto naman sa harapan ng dalawa ang lalaki at sumigaw, "Mo Xiaobei, pumunta ka dito at labanan mo ako." Mayabang na sagot ni Mo Xiaobei, "Oy talunan, mukhang gusto mo ulit matalo," at dahil dito ay lalong nagalit ang lalaking ito. Nakita naman ito ni Ye Chan at tinanong ang kaibigan niya kung sino naman yan. Sagot naman ni Jiang Bao na, siya si Li Yunxing ng 2nd Academy at isa siyang henyo sa espada ngunit natalo siya kay Mu Xiaobei. Nang marinig ito ng ating bida ay agad naman siyang sumigaw na, "Li Yunxing, kaya mo yan, huwag kang magpapatalo sa mayabang na yan." Nahihiya namang nagtataka si Li Yunxing kung sino naman kaya itong sumusuporta sa kanya at hindi natatakot kay Mo Xiaobei. Bigla namang sumigaw sa megaphone ng isa sa mga bantay at sinabing, "Hindi pinapayagan ang paglaban sa labas ng wild zone at ang susuway dito ay madi-disqualified." Narinig naman ito ni Li Yunxing at nagpas siya na umatras muna ngunit sinabihan niya si Mu Xiaobei na, "Hahayaan mo na kitang mabuhay sa ngayon." Agad naman niyang pinaikot ang hawak niyang espada at ibinalik ito sa kaluban nito.
Dagdag pa nito na, pagkatapos pumasok ni Mu Xiaobei sa loob ng Wild Zone ay bubugbugin niya ito ng walang awa. Narinig naman ito ni Mu Xiaobei at sumagot, isa kang asong gala na ang alam lang ay tumahol. Hindi naman napinansin ni Li Yunxing ang sinabi ni Mu Xiaobei at pumunta ito sa harapan ng ating bida. Pinuri naman ni Li Yunxing ang ating bida dahil sa lakas ng loob nito na mag-cheer para sa kanya. Tinanong naman ni Li Yunxing ang ating bida kung ano ang pangalan niya. Agad namang nagpakilala ang ating bida, ako si Ye Chan, mag-aaral ako ng 5th Academy. Agad naman na ginamit ni Ye Chan ang kanyang kakayahan upang makita ang status window ni Li Yunxing. Agad namang nagpakita ang status window ni Li Yunxing at nakalagay dito na ang cultivation talent niya ay novice rank at ang sword talent niya ay medium rank. Napasabi si Ye Chan sa isip niya na medyo maganda na rin ang sword talent ni Li Yunxing. Dahil dito ay nagpasya si Ye Chan na kopyahin ang sword talent nito at agad niyang inabot ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Li Yunxing. Dagdag pa ni Ye Chan, siguraduhin mong matalo mo ang mayabang na si Mu Xiaobei. Nabigla si Li Yunxing sa sinabi ni Ye Chan ngunit napangiti ito dahil ito ang unang beses na may sumusuporta sa kanya. Kaya agad na din siyang nakipagkamay sa ating bida habang sinasabing, good luck din sa'yo at sana ay ligtas kang makabalik. Nagpasalamat naman si Ye Chan sa kanya. Agad namang sinimula ng sistema na kopyahin ang sword talent ni Li Yunxing, pagkalipas ng ilang minuto ay nagtagumpay ang sistema sa pagkopya ng sword talent ni Li Yunxing. Bigla namang sumigaw ang isa sa tagapamahala ng exam na mag-uumpisa na ang exam at ang First Academy ang unang papasok sa loob. Agad namang tumakbo ng napakabilis ang mga mag-aaral ng First Academy upang pumasok sa lugar kung saan gaganapin ang pagsusulit. Dahil sa bilis ni Mu Xiaobei at ang kasama nitong matanda ay sila ang unang nakapasok. Natuwa naman si Jiang Bao dahil nag-umpisa na ang exam, dagdag pa nito na mauuna na ako at hahanapin ko pa ang mga kagrupo ko, magkita na lang tayo mamaya Ye Chan. Tugon naman ng bida, sige at mag-iingat ka. Ipinahayag naman ni Li Yunxing ang pagkadesmaya dahil bakit kailangang mauna ang First Academy sa pagpasok. Agad na rin siyang nagpaalam sa ating bida at pupunta pa siya sa mga kasamahan niya. Samantala naiwan namang nag-iisa si Ye Chan at tinitignan ang imahe ni Li Yunxing na papalayo. At nang sapat na ang distansya nito ay agad na rin na tumakbo si Ye Chan papunta sa kagubatan. Dito ay nagpatalon-talon siya sa mga puno at nang makita niya ang isang magandang lugar para gawin ang balak niya ay agad na din siyang bumaba. Agad naman binitawan ni Ye Chan ang mga gamit niya at agad niyang tinawag ang sistema. Nagtanong naman ang sistema kung gusto na ba niyang i-fuse ang sword talent sa katawan niya. Agad namang sumagot ng oo ang ating bida at dahil dito ay biglang sumakit ang kamay niya. Ramdam na ramdam ni Ye Chan ang sakit ngunit dahil na rin na hindi ito ang una na nangyari ito ay nasasanay na siya kahit papano. Maya-maya ay napaluhod si Ye Chan dahil sa talent fusion na nangyayari ngunit dahil sa gusto niyang maging malakas ay kailangan niyang tiisin ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay may tore ng liwanag ang nakuhaan ng ating cameraman, ito pala ay nagmula sa ating bida dahil napagtagumpayan niya ang talent fusion. Unti-unti namang minulat ni Ye Chan ang kanyang mga mata at nagliwanag ang mga ito. Agad namang sinubukan ng ating bida ang bago niyang talento at inihawi ang kanyang hawak na espada sa malaking puno sa harapan niya. Dahil sa sobrang lakas ng ataking ginawa ni Ye Chan ay nagawa niyang maputol ang maraming puno sa harapan niya. Pagkatapos ay pinakita ang bagong status window ng ating bida. Nakalagay dito na si Ye Chan ay may cultivation talent na medium rank, may novice rank na speed talent at may sword talent na medium rank. Pagkatapos ay buong kumpiyansa si Ye Chan na naglakad upang umpisahan ang exam, sa sumunod na announcement ay nakapasok na ang lahat ng mag-aaral ng First hanggang sa 4th Academy, at ang susunod na papasok ay ang klase na ng ating bida ang 5th Academy. Agad namang naglakad ang lahat ng galing sa 5th Academy kasama na dito si Ye Chan at si Jiang Bao papunta sa Wild Zone. Matagumpay naman silang nakapasok at tulad ng plano ng ating bida ay mag-isa niyang gagawin ng exam kaya agad na rin siyang humiwalay kila Jiang Bao. Ngunit habang naglalakad si Ye Chan ay may isang malaking ahas ang umaaligid sa kanya. Narinig naman ng ating bida ang kaluskos sa likuran niya. Dito ay naghahanda na ang malaking ahas upang umatake. Dahil naramdaman na ito ng ating bida ay agad na niyang hinugot ang espada niya at nang tumingin siya sa kanyang likuran ay nakita niya ang napakalaking ahas. Agad namang hinarap ni Ye Chan ang malaking ahas at agad siyang tumalo ng mataas upang atakihin ang malaking ahas. Ngunit napansin ito ng ahas kaya agad na rin itong umatake. Agad namang ginamit ni Ye Chan ang bago niyang sword talent at umatake na ito sa malaking ahas. At dahil na rin sa bagong talent ng ating bida ay nagawa niyang hatiin ang malaking ahas. Pagkatapos noon ay bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ng malaking ahas. Agad namang kinuha ng ating bida ang mata ng malaking ahas upang maging patunay na napatay niya ang gantong klase ng halimaw at ang katumbas na puntos nito ay 1 puntos lamang.
Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Ye Chan dahil hindi niya inaasahan na napakahina ng malaking ahas. Dagdag pa niya na batay sa exam na ito ay kung mas maraming beast ang mapapatay niya ay mas maganda. Napaisip din siya kung ilang puntos kaya ang kailangan upang maging first place siya sa exam. Ang mga reward pala na makukuha ng mga pinakamagagaling na kalahok ay, una sa 10th place hanggang sa 4th place ay makakakuha ito ng low-rank Beast Blood, samantala ang 3rd place naman ay, 3 low-rank Beast Blood at makakatanggap din ito ng 50,000. Ang 2nd place naman ay isang medium rank na Beast Blood at 100,000 at ang 1st place naman ay makakakuha ng 3 medium rank Beast Blood at 100,000. Kaya naman alam ni Ye Chan na hindi magiging madali na makuha niya ang 1st place.